Ngayon ay parang hangin na lang na naligaw. May unipormeng naging dahilan ng galit ng salita ng di na pag-isipan. Sa bawat live na puno ng init, may sugat na di na maibabalik. At ang mga nanood lang noon, di alam kung saan pupulutin ang kahapon. Oh, yun na, wala nang normal mangusin content. Mga pangako'y nawala sa hangin bigla. Oh, yun na, parang kwentong naputol sa gitna. May lungkot na iniwan sa masa. Oh, yun na, wala nang ingay na kilala. Tahimik na ang entablado ng drama. Sa dulo pala ng lahat ng sigawan, may katotohanang di matatakasan. Mga salitang binitawan noon, parang bato na bumalik sa kahon. Mga kaaway na pinagawa na lang, ngayon ay multo na ng nakaraan. Sa social media na parang entablado, lahat ng galit ay lumaking totoo. Pero ang mundo ay di laro lang, may hangganan ng bawat laban. Tahimik na ang screen, dahil wala nang norman mangusin. Oh, yun na, wala nang norman mangusin content. Parang ilaw na kusang namatay. Oh, yun na, sa dilim mo makikita kung sino ang tunay na nagmamahal. Oh, yun na, sa likod ng pangalan, may taong napagod din sa laban. Sa dulo pala ng bawat kwento, may wakas kahit ayaw mo. Hindi lahat ng sigaw ay panalo, hindi lahat ng tapang ay totoo. Kapag mundo'y bumalik sa tahimik, doon mo maririnig ang sarili. Oh, yun na, wala nang norman mangusin content. Alaala na lang sa timeline mo. Oh, yun na, wala na norman mangusin content. Alaala na lang sa timeline mo. Oh, yun na, parang bagyong lumipas, may bakas pero wala nang unos. Oh, yun na, kung may aral mang dala, yan ay huwag kalimutan sana. Ang respeto'y di dapat nawawala, kahit sino ka pa sa mata ng madla. Nawala. Tahimik na ang screen, dahil wala nang norman mangusin. Alright, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another Norman Mangusing content. At isang dekalibre at gatas na gatas hanggang sa dugo na lumabas ang ating tatalakayin ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayin po natin ay ang tungkol sa bagong live stream ni Norman Mangusing na kung saan ay kinakamusta lang naman niya ang mga followers niya sa social media. At the same time, pinasaringan din niya mga bashers na wala nang may content. Kaya binibigyan na niya ng content ang mga ang mga vlogger na kagaya ko, mga ka-plastic. Kasi nga wala na tayong magatasan eh. Kaya lumalabas na naman si Norman Mangusing. Mga bandang alas 12 ng hating gabi po siya, kanina lamang, na nag-livestream siya. Panandalian lang naman yon. At isa pa, Kung natatandaan nyo po mga ka-plastic, mayroon na namang isang lumabas na parang umiepal na nilalang na kung saan ay
kiniklaim niya sa sarili niya siya ang Norman Mangusin sa Italia. At kung natatandaan niyo po mga kaplastik, ay ating natalakay yan before na nabanggit din ni Nanay Remy mga kaplastik ang tungkol dito sa leak phone call ni Norman Mangusin about sa Norman Mangusin daw sa ibang bansa. So, hanapin natin yon mga kaplastik. So, tingnan natin dito kung ano yung sinabi ni Nanay Remy dito about dun sa Norman Mangusin daw sa ibang bansa na nagpapanggap daw o siya yung tunay na Norman Mangusin bago natin italakay ang nagke-claim na siya daw si Norman Mangusin. So, nagtataka ako bakit may mga lumalabas na naman na ganitong issue. So, lilinawin natin kung sino ba talaga ang Norman Mangusin sa Italia. Panoorin natin muna tong way back na aking kinontent. Ano naman pagagalitin niyo na naman ako Minsan lang akong nagalit sa buhay. Putang ina, nakakulong ako ito! Sino may kasalanan? Kasalanan niyo! Francis. Sinisi pa yung nanay niya. Sinabing patigilin lang yung anak mo pagtatanggol mo pa. Sinabi, Ginagawa. marami ako na, wala siyang ginagawa. Alam mo, maraming tumisira sa kanya para hindi Hindi ka titigil. Hindi ka titigil magsalita. Hindi ka titigil magsalita. Hindi mo pakikinggan. Ito lang ang sasabihin ko, anak. Putang na, magsasalita na kayo. Ako nga nagsasalita Hindi ko itigil at pakinggan niyo yung sasabihin ko. Oh, Walang modo, no? Marami nga nakikita nga araw-araw nga nakalive yung anak nyo. Putang ina, sinisira yung advocacy ko. Putang ina, panayang sinig kung kani-kanino Araw, nakisita ko. Napapanood ko. Naririnig ko. o di nasa iyo yung cellphone. Ginagamit niya yung pangalan ko. Ginagamit niya, ikaw ang nagsabi sa kanya na gawin mo yung Anak ng tinapay Kita mo? naman. na Wala akong putang inang ayuda. tumulong nga siya doon sa bambang Putang ina naman Ang kulit talaga Lutong na. Pagkikita nyo kasi. So, sasabihin ko sa kanya, tumigil na siya sa paggawa ng mayan. Ina. Alam niyo ba na buhay ko na nakasalalay dyan? Putang ina, yung ginto-ginto na yan, kapag nalaman niya, ano mangyayari sa palagay niyo? Gaano ba katotoo yung ginto na yun? Yan lang ang may sabi niyan. Si Mary Ann, walang ibang tawa kung kausap kundi si Mary Ann. Yung Mary Ann na yun, noon pa, no? Nakasakasama niya magpahanggang ngayon sa group chat. Kung natatandaan nyo, di ba? Nag-group chat siya na galit na galit siya kay Ralph Kalinisan dahil tinake down ng kanyang YouTube account. Pero hindi naman na-take down. No? Yung parang, let's say na partially ban lang po siya o na partially viewed. Di ba? Parang hindi gaanong nakikita all over the country. 'Di ba? 'Di ba? Kaya nabanggit niya tong si Mary Ann mga kaplastik. Na kasama niya rin doon sa chat na 'yon mga kaplastik. Nakulo kasi. Wait lang. Si Mary Ann kasi ang pinag-uusapan dito rin mga kaplastik. So, nagagalit itong si Francis Leo Marcos aka Boy Inidoro na sinasabi daw na pinagmamalaki ni Mary Ann ang mga nagagawa ni Francis Leo Marcos at ang sikreto about sa gold bar na 3 dekada raw na itinago ang sikreto ni Norman Mangusin. At ngayon, nag-ormentado siya, minumura-mura niya ang kanyang nanay na sino ba yung pangalan? Nanay Remedios. Remedios Mangusin na pinagsasabihan niya na yung kanyang kapatid na si Mary Ann ay tigilan na ang panggugulo
o yung pagpapakalat ng mga balita tungkol sa mga sikretong yaman na sinatago daw ni Norman. Na bagamat sinabi ng nanay ni Norman Mangusin na ang sabi niya is tawag dito, siya ang may utos, si Norman mismo ang nag-utos na mag-obliga si Mary Ann na tumulong sa mga mahihirap at magbigay ng ayuda. Yun ang pagkakapaliwanag ng nanay ni Norman. Pero pinangingibabawan siya ng galit at pagmumura niya sa mismong kanyang ina. Na mabuti na lang hindi maramdamin ng kanyang ina dahil kung tutusin sa pananalita lang niya pwede siyang makapatay ng tao dahil sa mga pananalita niya ay pwedeng atakihin sa puso yung kanyang nanay na si Remedios. Chill lang Wala si. siyang kagalang-galang sa kanyang ina nang dahil lang sa pagtulong niya sa ibang tao. Eh paano kung sabihin ko sa inyo, Tumawag, pakinggan mo. Tapos na sana yung issue mo na Norman Mangusin. Kung pinadalan mo na ng pera ng 2 milyon yung nasa Italy na Norman Mangusin na sumira kayo at gusto niyang umuwi. Yun ang pati sa Ito mo, akin. may O diba? 2 million ang pinapadala niya. Diba? So nangangahulugan, meron palang Norman Mangusin na impersonator sa Italia. At sino ba yun? Na ikiniklaim din ngayon, may lumalabas na ngayon. The person who used the name Norman Mangusin na dapat sinabi na exactly ni Madam Remy o Nanay Remy na ina ni Norman Mangusin na meron 2 million. Sana yung issue mo na Norman Mangusin. Kung pinadalan mo na ng pera ng 2 milyon yung nasa Italy na Norman Mangusin na sumira kayo at gusto niyang umuwi. Yun ang pati sa akin. Na gustong umuwi sa Pilipinas? Ito ba yun mga kaplastik? Ito yun. Na nagkiklaim na Norman Mangusin sa Italia. Panorin natin. Good afternoon po. Ako po si Glenmar Eugenio from Gapan, Nueva Ecija. Gusto ko lang hong ilahad ang aking statement, lalo-lalo na po sa Anong pangalan niya? Crane Rosario? from Gapan, Nueva Ecija. Good afternoon po. Ako po si Glenmar Eugenio from Gapan, Nueva Ecija. Gusto ko lang hong ilahad ang aking statement, lalo-lalo na po sa RTC Branch 25 na Manila at sa publiko. Ako po ay nagtatrabaho sa Bergamo, sa Italia, na may teleponong 388. Ang purpose ko po ay para mailinis po ang pangalan ni Francis Leo Marcos, na hindi po ako pinilit. Kusang loob ko pong isusuko ang aking sarili, na ginamit po ang pangalan niya noong September 2002 hanggang 2005, ginamit ko po ang kanyang pangalan na Norman Antonio Mangusin. Dahil ako po ay nag-record po noon ng mga tao para mapaalis po sa Pilipinas. So hindi naman pala tunay na Norman Mangusin. So ang sinasabi niya dito sa statement niya na ginagamit niya ang Norman Mangusin sa Italia para makapanguhalap ng mga pera sa mga OFW.
So, parang nangangahulugan, nililinis niya ang pangalan ni Francis Leo Marcos at pinapalabas niya na siya ang gumagawa ng scam noong 2002 at 2005. Ba? Ba't ngayon ka lang nagsalita? Ano ang mga ibig mong sabihin, mga kaplastik, para linisin pa ang pangalan ni Norman? Maliwanag naman na siya mismo ang gumagawa nun. At parang may something ako na nagdududa sa kanyang mga boses. May something na kapareho. Dahil ako po ay naglalag po noon ng mga tao para mapaalis po sa Pilipinas. Oh. Binibigay ko ho sila kay Boss Rick. Nagkikita po kami sa Gapan, Nueva Ecija. At ang magpaprocess ho ng papel namin noon ay si Boss Rick, at binibigay ho niya ang Jimco Manpower Agency. For what? Na pumupunta po kami sa Saudi, at pagkatapos po sa Saudi ay dadiretso na ho kami dito sa Pransya, at hiwa-hiwalay na ho kami sa airport. Ang binigay ho sa akin pangalan nila na passport at mga birth certificate ay nakapangalan kay Norman Antonio Mangusin. Kaya bilang katunayan, ako po ay gusto ko po siyang tulungan para malinis ang kanyang pangalan. Salamat po. Ba? On the way, paano? Paano sa paraan na nilinisin mo ang pangalan ni Norman? Na dahil ginamit mo ang kanyang pangalan at sinasabi mo na ikaw yung nagre-recruit na mga OFW, minamigrate mo from Pransya, Italy, to Saudi Arabia? So anong kasalanan o anong dapat paniwalaan ng tao para ipalabas mo na ikaw yung nagiging human trafficker? 'Di ba? Sabi nga ni Mistisong Mangyan, mali daw yung acting niya. So, may nag-reply. Nagbabantay ka na naman, kabayan. Sigurado i-content mo na naman to para madamay lahat ng Mindoreño na kalokohan mo. Hindi mo maninira ng ibang tao ng Mindoreño. Huwag mong gamitin ng kawalang hiyaan. O yan ang sabi naman ng Japanese name. Pag lumantad ang mga dinali ni Kulaong sa human trafficking na yan, at ituro si Kulaong na siya talaga ang kasama nila, baka hindi makapiyok yung kampo ng idol mo. Kaya nga kapag napatunayan na si Kulaong talaga na tunay na si Francis Leo Marcos yung gumawa nun way back 2002 and 2005, ay nangangahulugan na hindi talaga katotohanan tong mga nagki-claims na siya daw ang gumagamit ng pangalan ni Kulaong. O ito po, nag-comment po itong si Karen Whitmore, mga kaplastik. Actually, that's Alfa Romeo. I know this issue of Norman Mangusin in Italy. Alfa and Kulaong are both very similar. Their tactics is highly effective, very consistent, with their own style of playing which is very similar to what they do. Very cunning. So, kilalang kilala niya itong nag-i-impersonate niya yon, na ang nagngangalan si Alfa Romeo, hindi po Eric. Mga kaplastik. So, ang pagkaka-statement ni Karen Whitmore dito, alam niya ang issue ni Norman Mangusin sa Italia. Ang si Alfa at si Kulaong ay may pagkakaparehas ng ginagawa, mga kaplastik. Yung taktika kung paano ito gumagana, mga kaplastik,
sa kanilang style, kung paano nila paglaruan ng mga tao o yung mga OFW doon, ay napakapareho. Sabi dito. Sabi nga ni Edward Bondoc, the DFA should restly look on administratively canceling his Francis Leo Marcos passport. I found this alarming that Norman Mangusin had to resort with such deceptive tactics not to be investigated. Hindi, alam mo mga ka-plastic, sa panahon na sa mga oras na ito, ang PSA ay kinakansela na ang pangalang Francis Leo Marcos sa kanilang registry account. At ang DFA naman ay kasalukuyang nire-review na po ang passport na nasabi na may Francis Leo Marcos at ang Francis Antonio Marcos na dalawa. Tatlo ang passport ni Culaong eh. Yung Norman Mangusin, Francis Leo Marcos at saka Francis Antonio Marcos. So, nire-review na nga ng DFA yon at may possibility na kanselahin yung dalawang account na yon, na may possibility na ginawa na nila yon way back 2002. Di ba? Baga nagtanong po itong si Leslie mga ka-plastic kung magpapile na po ba ng kaso itong si Karen Whitmore. Absolutely yes. Ang sagot ni Karen Whitmore dito, ni Mami Karen. Yon. Sabi nga ni replied comment ni Leslie ay good to know ma'am. So abangan na lang natin ng Hunyo. Dahil gaya nga ng sinabi ni Makagago WhatsApp man sa interview nila between ni Karen Whitmore and Makagago, by June daw, makakauwi po itong si Mami Karen. At tuloy ang kaso, mga ka-plastic, sa large scale stapa, mga ka-plastic. Sabi nga ni BK Cortez, mga ka-plastic, balot na balot. Tsaka halata namang parang si... Kung hindi natin mamasamain si Dong Batalan yung nagsasalita. Kagboses eh. Sabi ni MJ Malapit, Italia. Pero yung background, butas na pader. Yung script mo, kitang kita sa shades mo. Dong, common, it could not see any logic in there. butas na nga yung bahay, yung pader. Tapos kita pa yung script. Oo nga, no? Baka nga sa squatter area lang to nakatira eh. At saka yung hulmaan ng ulo, Dong Batalan ng datingan. Kaya nga yun, sabi ni Ezzy Cruz, yan yung sinasabi ni Nanang Remy Nicolaong. Ito nga po yun mga ka-plastic oh. Ito yun. Sinasabi ni Esni. Tapos na sana yung issue mo na Norman Mangusin, kung pinadalan mo na ng pera ng 2 milyon yung nasa Italy na Norman Mangusin na sumira kayo at gusto niyang umuwi. Yun ang patikaan mo. May iba pang personalidad pala si Norman. Di ba? Norman Mangusin ng Italia. Palagay mo ba, mapapaniwala mo pa ba mga OFW o mga viewers ngayon sa online, sa internet, na totoo yung mga pinagsasasabi nitong kupal na nilalang na ito? Na nagtatago sa pangalang Dong Batalan. Huwag ka na magpaliwanag, Eric ka pang nalalaman ha. Para kang si Sabi, ang dami mong pangalan at dami mong pinagdadadrama. Diba? So magtungo naman tayo sa ito yung mga documents na naipost ni Food Genius Vlog way back December 4, 2025.
The documents timeline 2000 to 2004. Claim, name, change, age, 17 years old, 1996. According to him, it was Nanang Remy. Reality? All records show are one identity only, Norman Antonio Mangusin. The 2000 skills certificate, 21 years old. Name use, Norman Mangusin. Kung binago daw sa edad na 17, 1996, bakit 21 siya dito pero same name pa rin? Ayon sa 2001 issued POEA government record, 22 years old. Name use, Norman Antonio Mangusin. Government deployment shows no previous name, no AKA, no alias. On 2002, EPAMS o Pre-Departure Orientation, age 23 years old. Name use again, Norman Antonio Mangusin. License agency record. If may name change, kailangan nakalagay formerly known as blah 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 blah. Pero wala. Noong 2002, OFW Family Club. 2002, age 23 years old. Name use, Norman Antonio Mangusin. If the name change at 17, records that like this must show former name, walang ganon. Wala talaga. Sa 2003, Spinny Dubai, foreign employer. 24 years old na si Norman Mangusin. Tapos, foreign employer match, passport details. Ibig sabihin, passport niya, nung 24 na siya, Norman Mangusin pa rin without alias. In 2004, NBI clearance. At the age of 25, Norman Mangusin pa rin ang kanyang pangalan. Remarks, no record, no other name. A genuine name always appeared in NBI as AKA, alias, former name, court annotation, pero dito wala pa rin. Zero, parang laman lang ng pangako ng 50k. Nagbiro pa si Food Genius dito. Final verdict, from age 21 to 25, every official's document shows Norman Antonio Mangusin, no alternate name, no court order change, no AKA in NBI, no legal records of any different identity, no trace of Marcos ever. So ito yung mga certification na nagpapatunay na wala pong alias na nakalagay sa mga certificates niya from 2002 to 2005. So nangangahulugan ang originated name niya o yung pinaka-core ng pangalan niya bilang Norman Antonio Mangusin na ginamit ni Nanay Remy o Remedios Antonio Mangusin. Yan, POEA. Ay kita nyo rito, Mangusin Antonio pa rin. Walang alias na Francis Leo Marcos dito. Ayan, OFW Family Club. Pangalan pa rin yan, Norman Antonio Mangusin. Diba? Walang Francis Leo Marcos dito sa EPAMS o Industrial Personnel of Management Service Incorporated, which is yung agency niya yan. Way back 2000, 2002 o 2004 o 2002. Spinny Dubai LLC, Norman Antonio Mangusin pa rin, mga kaplastik. Sa Spinny Dubai, Norman Antonio Mangusin din. So wala ditong nakalagay na Francis Leo Marcos, mga kaplastik, even sa NBI clearance niya way back ay July 8, 2004. Pangalan, Norman Antonio Mangusin pa rin. Diba? Ang pogi niya rito, oh. Kamukha ni Long Mia, bagay na bagay eh. Kaya kung gagawan natin ng talambuhay si Norman Mangusin sa maalala mo kaya, mas bagay na maggumanap dito ay si Long Mia, mga kaplastik. Sobrang hard copy
na hindi na kailangan pang hanapan ng ibang gaganap. So magtungo naman tayo sa kamustahan ni Norman Mangusin at Alex Pabella kagabi lamang sa kanyang live stream sa YouTube channel niya. So bisitahin na natin to. Kasi titignan lang natin kung may papasok pa dyan. Bali ilang pa itatayo natin. Tayo kita mga 50 eh. Pero unahin na muna yung lahat ng nasa region. Hindi kita ikbaan. Papunta dito ang balak natin. Maynila, no? Maliliit lang muna. Yeah, pumasok na. Maliliit lang muna. Ako'y miss na ng mga supporter ko. Pero syempre, ano muna tayo ngayon? Hanap buhay, focus sa negosyo. Tama. Kaya lang Negosyo daw? Kulaan din sila paminsan-minsan. Yeah. Ay 300 agad na nanonood. Pansin niyo mga ka-plastic, nag-iba na accent ni Norman. Nag-alabatanggenyo na nga eh. Hindi na siya Ilocano. Diba? Hindi na siya Ilocano. Batanggenyo na ito. Nako. Halata naman na nagpapanggap nga para lang naman matanggap siya ng mga Batanggenyo. At meron na naman silang binabalak na negosyo daw. Dito ka. Punta din sa likod mo. Dito ka sa likod. Karume. Karume, dito ka. Magandang gabi po mga idol. Bati-bati lang. Junior! Junior Makagago. Ako, huwag kang babanggit ng galaw. Basta junior na lang. Junior. Si Dito ka. Junior. Gandang umaga po. Ayan. Takot kay makagago ah. Junior. Takot na takot kay makagago. Ayaw nang banggitin yung pangalan kasi hindi pa naman tapos yung kaso. Kasi once na yun na nga, nahoyo na siya nung February, it was 1 month. Diba? 1 month ago na nakakalipas. So, nahoyo siya ng mga almost 4 days, almost 5 days na pagkakakulong. Dahil ini-expect ng mga kampo ni makagago na within 1 day ay makakapag-bail siya ng 120,000 sa kanyang kasong unjust vexation. Pero nagtaka ang kampo ni makagago na umabot ng halos 5 araw bago nakapagpiyansa. Gawa ng namomroblema siguro. Walang may pambail. O baka nagkalikom-likom pa sa sahod ng YouTube o sa mga nabudol nilang OFW, mga galamay niya, no? Diba? Yung mga sumusuporta sa kanya. Diba? Kaya ngayon, siguro, ang ruling nila, na in-advise na siya ng kanyang abogado, na wag nang babanggitin yung pangalan ng complainant sa kanyang featured content niya. Kasi gano'n naman talaga eh. Kahit sa mga ibang mga di ba? Yung mga artista na nasasangkot sa mga kaso-kaso, never na nilang binabanggit yung pangalan ng kaaway nila. Lalo na kung gumugulong pa yung kaso. Hindi pa dismiss, hindi pa case close. Hindi nila pwedeng banggitin yung pangalan ng kaaway nila sa kahit anong platform. Mapa Facebook, YouTube, or personal life. Never nilang babanggitin yon. Kaya nang nabanggit ni Alex Pabella yung Junior Makagago, parang na-trauma. Na-trauma nga itong ating bida. Hindi na nagpapakita ng katapangan at toxic na trash talkan na content Nangangamusta nga sa mga bashers.
Junior Makagago. Ay, naku, huwag kang babanggit ng galaw. Basta junior na lang. Junior. Ah, Ito si ka. Junior. Junior, Gandang umaga dito po. ka. Ayan. Junior, diyan ka. Dumating ka, Oh, Junior. Pati yung may mga Tagalog mo. Pati yung Shout out sa mga... Ay, magkape ka na. Magkape ka na. Kung ano pa masabi. Magkape ka na. shout out sa mga kaibigan namin na nanonood dyan. Magandang gabi sa inyo. Ay, sa mga taga Buenavista, shout out sa inyo dyan, lahat. At syempre, mga taga Mugpog. Ano kayo yung kinainan natin kanina sa ano? Bawak, sa buwak. Buwak. Oo, sa buwak. Oo, yung ano yun? Ano yung pangalan ng kinainan natin? Yung masarap. Kasama si Australiana. Sa Kwan, sa Balar Restaurant. Balar, oo. Shout out sa Balar, oo. Madam, shout out sa iyo. Kaya ano ng Balar. Shout out sa Balar. Balar, yung sa Balar. Mga staff dyan sa Balar Restaurant. Shout out sa inyo. At saka dyan sa mga kababayan ko dyan sa Buenavista. Sa aking mga Barangay 3, shout out. Sa aking at sa ating kaibigan dyan sa iyong kabuka. Sa aking kabuka. Kay Kasing. Kay Kasing Kulay. Shout out. Ami Sambitan. Thank you. Mabuhay po kayo. Shout out sa inyo. Mga taga Torrijos, Buenavista. Torrijos, Buenavista, Gasan, Mugpog, Wak, at Santa Cruz. Magandang gabi sa inyo lahat. Magandang gabi sa inyo. Pagpalain tayo ng Diyos at kita bagamat dumadaan sa mga pagsubok ngayon at napakataas ng fuel. Ay, oo, napakataas pare. Oo, pero pero- mura sa atin. Ay, mura-mura pa rin. Kaya- Mura pa rin. Mura naman pala eh. Bakit di ka mag-donate? Diba trilyonaryo kayo? Diba? O, mag-donate kayo sa first 100 vehicle. Na especially sa mga pampasaherong jeep, tricycle, taxi at iba pa. 'Di ba? Sa mga movie rider, joyride, di ba magbigay man lang kayo ng kahit ayuda. Full tank. 'Di ba? Sa lahat ng mga pampublikong sasakyan na maghapong nagbumabiyahe, di ba? Pampabangon nyo 'yan. Baka dumami mga supporters nyo, malay nyo, baka mag-suwestiyon sila na maging mayor kayo sa Marinduque. Tanga na lang ang boboto sa'yo, are. Kailangan nga namumurahin tao kasi nagmumura minsan. Ay. At sa sobrang taas ng fuel. Ha? Ay, oo nga. Pagpamanin po ninyo at hindi namin kasalanan yan. Balik energy yan, si Kulaong. Masayain na ating bida, mga kaplastik. Mukhang ito na nga ang simula ng season 5. Diba? Season 5, binaantay na namin yan. Kasalanan ng digmaan at numadapo tayo sa pagsubok ng buong mundo. Kaya ang pinakamagandang gawin ay manalangin tayo sa Diyos. Manalangin tayo. Manalangin tayo sa Diyos na kita ay gabayan. Manalangin lang tayo. Manalangin. Para kita ay bigyan ng linaw ng isipan. Sa ito mga nasa involved sa digmaan ay lumamig ang isip at puso para matapos ang digmaan ito. Pare, ate, first live ko ito sa loob ng 20 araw. Baby. Namiss ka ng iyong marunod. Ito yung aking first live. At hanggat maaari nga ay Pagmamahal. gusto ko muna Pakipot tayo. mag-focus sa ating hanap buhay. Magkape tayo, magkaperahan. Galing, kaperahan. Kaperahan ng mga kataruntaduhan, di ba? Panibago na naman kayong gimmick, di kayo nauubusan ng kape. Kaperahan eh. Negosyo. Kami po may mga negosyo na tayo ngayon. Pero sabi ko nga, ako yung mangungumusta na lang siguro sa aking mga supporter. Pero tandaan po ninyo, ang negosyo po ito ay gagawin namin hindi para lang sa amin. Para kami rin po yung makapag-share ng blessing. Pagkati ng araw at kami kumikita na. Mas maganda po yung ang ating makapag-share tayo ng blessing at makabahagi din tayo sa gawain ng Diyos. Para at least
dapat yun eh... Unahin natin, pare. Oo, laging uunahin yun. Oo. Oo. Kasi yun ang nagbibigay sa atin ng Hindi, buhay. titignan mo pare. Kung Cut the video. hinahack nila yung ating live, first time kong mag-live sa mahabang panahon. Oh, may nagbigay ng gift dito pare, 405. Naku, palto na naman na ating bida. Oo. Nagbigay ng gift. Sino yan? Ay, hindi ko kilala. Salamat po sa nagbigay ng gift. Bagamat hindi po kami humingi, ang ating kaibigan ay kayo po nagvoluntary. Plastic. Oo, marami. Plastic kayo, no? Kaya nga kayo nagla-live para mabigyan ng palipad eh. Wag ako. Wag kami. Wag kami. Ito mga kulay na yan. Oo. Ayan Kabisado mo yung kulay ng super chat. Anong hanap buhay, focus ka na naman, sabing gayon. Oo, walang pukus-pukus dito. Ako Sabi ni Ami Sambitan, nagbigay ng 20 euro, 19.9 euro si Ami Sambitan. Pag-uusapan talagang makadiyos si Alex Pabella, puro ka wala kang pakialam. Pero pag-uusapan palipad, ang bilis mo magbasa. Malino yung bata mo. At dahil are you doing Norman, bumabalik na naman ang ating isigla, ano? Diba? Maraming salamat po, ma'am. Mami, God bless. At, God bless you po, God bless you. pagpalain po kayo ng Pagpalain mga kayo ng Panginoon. Bliss. God bless you, ma'am Ami. Loobin po ng Diyos na sa natin ng panahon. Sabi kita dito, ay magkita-kita. sabi, you are my idol. Sabi ni Makuliton, you are my idol of the Filipinos. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Maraming po salamat. Ako po yung nag-live lang at mangungumusta lang sa inyo. Siyempre, yun lamang ho. At katunayan kanina ho ay kami ho ay busy. Kami ay nagpapatambak ng mga lupa doon sa aming Planong negosyo. Nagsimula na ho magtambak kanina doon sa barangay Sementeryo. Sampalok. sa isang lugar. Sa isang lugar. Kami naman ay focus sa mga hanap buhay. Hanap buhay muna. At ako po wala na ho talaga sa balak. Wala na akong balak mag Social YouTube, media. social media. Dangan nga lang at gusto kong mangumusta. Kaya yun, nangungumusta lang po ako. Talaga ba? Sa aming mga manunod dyan, maraming salamat sa inyo. No? Oo. At loobin ng Diyos na ang kapayapaan sa ating puso't isipan ang mamaya palagi. Oo. At sabi ko nga dito sa aking kaibigan, loobin ng Diyos, pagkaloob niya na alisin ang pot, hinanakit, tampo, at sa manang loob, tayo Ika pinapakinggan, no? Sa palipad siya nakapokus. Kita ay maging mas maimportante pa rin, mababang loob. Gano'n naman Oo, talaga. mababang loob na lang tayo at pagpalain tayo ng Wala sang pakailam sa religious quotes mo. Katutok siya sa mga palipad. Mo napapansin, wala siyang paki sa iyong opinion. Ang opinion mong magbago siya o something na religious Bible verse pa yan. Wala siyang paki doon. Tingnan mo naman, nakatutok yung mata niya sa mga palipad, sa mga komento ng bashers niya. Diba? Diyos lagi. Oo, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat sa ating manonood. Sobrang sobrang gabi na. Oo, 543 na lang. Alas 12 na ng gabi yan. Pero may nanonood pa rin. Ay papalo pa ng libo yung manunood na yan. Magkape po tayo. Ay nga pala, bago ko makalimutan, shout out kay Nida, kay Amber, kay Feli, kay Ems Pascual, group. Basta yung nasa sa Hong Kong, shout out sa inyong lahat. Kay Mami Jakap, kay Mami na Eli Maurin, kay Manang Janice ko. Kay Caroline, kay BFF, shout out sa inyong lahat. Pabuhay po kayo. Shout out sa iyo. Namiss ko kayo. Namiss ko kayo lahat. Shout out sa akin. Kay Aiden Tade. Aiden Tade, shout out din. At saka kay Honey Asia. Shout out sa iyo, Honey Asia. Pare, kasi naaawa rin ako sa ibang mga basher ko.
Wala na silang ma-post. Oo. Kaya naman ako yung nagpakita para meron silang ma-post. Okay. Para sila na may Talaga? kumita rin. Tama. Para kumita sila. At, Pero wag po ninyo kami May pasaring. Di ba? Bumabalik na naman yung aura niya eh. Bumabalik na naman yung ego niya. Akala ko ba pinatawad mo na yung mga nakaaway mo? Pinagpapasadyos mo na lang. Pero may mga pagkabadya-badya na naman tayo na pasaring ulit. Siguro kung may raos mo lang yung mga kaso na nakapending sa'yo, yan na naman tayo, back to the basic na naman. Panibago na namang issue, panibago na namang mura, panibago na namang pasaring sa mga kaaway mo sa social media. Diba? Yan yung gusto mong palabasin. Diba? Wala ka nang desididong magbago. Di ka na magbabago, Norman. Ganyan ka pa rin. Ang sungay, kahit putulin mo, tutubo pa rin yan. Kasi alam mo sa sarili mo na may mga tao sa likod mo na patuloy at patuloy silang magbabayad ng piyansa sa'yo. Hindi ka laman ng problema nila. May solusyon ka sa problema mo. Diba? Nanggigigil ka lang bumalik sa social media, hindi mo lang kayang gawin. Kasi nga may mga nakapending ka kasi. Ngayon, kapag nasolusyonan mo na yung mga ganyang bagay, 100%, babalik ka na naman sa dati. At naniniwala ako na mangyayari yun. I can predict you. wala na silang ma-post. Oo. Kaya naman ako yung nagpakita para meron silang ma-post. Okay. Para sila na may kumita rin. Tama. Para kumita sila. At Pero wag po ninyo kaming awayin. Ay. Kami po naman ay hindi po namin hangad ang kaguluhan. Hangad po namin kapayapaan. Shout out sa aking kaibigan sa Australia. Buti na lang, nandyan si Alex, taga-moderate ng ugali mo. Aking kumare dyan sa Australia. shout out, speaking of Australia pare, shout out din kay kay Dory Membrano at isa pa si Ma'am Ami Sambitan. Ma'am Ami, maraming salamat. Maraming salamat. God bless you Ma'am Ami. Maraming salamat po. Gabi po. Magandang gabi po dito sa inyo. Magandang ang hapon ho diyan sa Europa. Sa Ay Europe. sa London. Sa London ito magandang hapon ho, magandang gabi dito. Oo, magandang umaga na ho. Dini sa Pilipinas, ngayon ho ay eksaktong umaga na, alas 12:30 na ho ng gabi. Ay mabuhay po kayo. Shout out sa iyo. Ami Sambitan. Ami Sambitan. Maraming salamat po. Sa Maraming aking kaibigan salamat. ulit sa Australia, kay Madam Cyril. Sa aking pinsan na nasa Canada. Paring pinsang Ferdinand Pabilla. Maliban to, shout out ko rin muna yung aking pinsan na si Dr. Early Ancheta ng Michigan at saka doon sa aking bayaw, yung kanyang asawa na pare, director to ng ng aerospace sa Administration. aerospace mismo. Sa Amerika. Sa Amerika, sa Detroit, sa Seattle. Shout out sa iyo, Eric Divan. Okay. Shout out sa iyo, pamangkin ko dyan sa Kentucky. Kaya pangalan ito ay si Agnes Nalding. At siyempre, sa lahat ng manonood ko ngayon, maraming salamat po sa inyo. Wala po akong maibabalik sa panahon ngayon, kundi ang aking panalangin na pagpalain kayo ng Diyos. Tama. At bigyan kayo ng kalakasan, bigyan kayo ng mahabang buhay, at pagpalain kayo, buksan sana ng Panginoon ng durungawan ng grasya ng langit sa inyong mga tahanan. Maraming salamat ho. Plastic ka. Kaya po, importante yan, manalangin tayo at pagdasal. Lalo na po ngayon talaga, napaka-importante ng panalangin. At ito po'y dumadaan sa napakatinding krisis. Lahat po ng mga manonood at mga nag-comment ay dinadalangin namin na pagpalain kita ng mahal na Panginoong Diyos at kita laging gabayan. Sabi ni Wake Up Earth, sabi niya, we miss you so much, idol. I miss you too. I miss you too. Totoo po yan. Truly, I miss you too. Pasensya na ho kayo at ang inyo pong idol masyadong maraming pinagdadaanan. Pero sa pinagdaanan mo naman pare, salamat sa Diyos at yan ang katunayan na
na hindi, Nandyan siya, hindi ka iniwan. Hindi niya ako iniwan. Hindi ako iniwan ng Diyos. Nandiyan siya lagi sa akin. Kahit anong pagsubok. Oo, andyan siya. Kumbaga, lagi siyang nandyan dahil alam naman niya ang puso ko eh. Ay, sino ito? Ems, Pascual, shout out sa'yo, Ems. Oh, Ma'am Ems Ay. Pascual. Sa MCQ, Hong Kong. oo. Sa Hong Kong. Shout out po sa Repel MC Ems to, pare. Buti naman nakapag-live ka na uli. Oo, na-miss ko lang kayo. Gusto ko lang batiin. Ems, paki-type mo nga lahat ng mga kumari at kumpare natin diyan sa Hong Kong. Oo, at maisa shout out ko si Aiden Tate, si Amber, ni Asia, si Maring Nida, at saka si Ems. O, tsaka si Feli ba 'yon? Sino yung isa? Maraming salamat sa iyo, Ma'am Ems, at kahit po napahagabi na at kayo nakapanood pa sa ating aking kaibigan. Oo, Ma'am Ems, God bless po sa iyo. Ako po si Alex. Ito si paring Alex, aning-aning. Maraming po salamat. Kita'y Bumalik na ang yabang ng ating bida. Ay, may Ano definition pa nga ba? niya po yung aning-aning. Naling po yung naling. Naling. Aning-aning. Naling. Bali, focus muna sa negosyo. Ay, na-miss mo ninyo. Pero yung negosyo, pang scam. They miss me so much. O, ayan, o. Bakasyon. O, si USA Reyes, kumusta, boss? Shout out sa USA Reyes. Oh, USA Reyes, salamat sa iyo at pagpalain ka ng Diyos. Si Igme Solis daw, nagpapa-shout out. Ma'am Igme, Ito yung pisan ko ni Casper, si Igme. oo. Nagpapa-shout out. O, shout out daw Igme. siya. Oo. Maraming salamat. Hindi shout out na rin. Ano pa yung binulong di ko naintindihan? Papa-shoutout si Sir Jaime Solis. Yung best friend ni Kulaong way back. Na pinsan ni Casper Anyaras. Nagpapa-shoutout. Nakulitin nga natin. Casper, si Igme. Oo. Nagpapa-shout out. O, shout out daw Igme. siya. Oo. Maraming salamat. Hindi shout out na rin. Sir Igme. Salamat, God bless. God bless you. Humaba pa sana ang buhay mo. Pagkaligtas lagi at walang karamdaman. Si Ben Tumbling, sabi niya, shout out FLM, sana lahat. Shout out sa'yo, Ben Tumbling. Mabuhay ka. Mabuhay ka po, Bintambleng. Mabuhay ka. Ako naman ay Bintabe. Ben Tabe. Bintabe lang ako. Ikaw, Junior, ano ka? Junior Akyat. Abay, may 6 na raan pa nga nanonood sa atin eh. Gabi na, hating gabi na. Hating gabi na. Abay, sa 10 minuto pa lang ako. Ala pa, 9 na minuto pa lang ako nagla-live eh. Abay, may regalo na sa aking 4,000 eh. Eh, 9 na minuto pa lang. Paldo ka na naman, Nere. Okay, maraming salamat at siyang regalo naman yun na yan. Talagang kunikwenta pa kung magkano inabot eh. Talagang tonto siya sa palipad eh. Gusto nang bumalik sa YouTube eh. Nag-shoutout pa si Sir Jaime, no? Gusto ka nang bumalik ulit eh. Sa kalokohan mo eh. Ipapamigay din eh. Hindi naman niya hanap buhay yan. Shout out USA Reyes ha. Maraming Talaga ba? salamat sa iyo. Sino pa rin itong isa? Si Iowa. Yuwa. Kumusta na? Ma'am Yuwa from saan pa rito? Hayaan mo na, huwag mo nang pagbabasay niya. Basta shout out ko na si Iowa na USA. Ma'am Yuwa ng USA. Patanggal daw yung sublero natin dalawa. Ay, Sino sabi? ako kalbo. Ay, ito'y panot. Ayun. Ayun. Pare. Ay, hindi na Panot, ubaling kalbo. kalbo at panot. Kami naman ho ay mababait. Eh, Marunong ho kaming magpala ng ibang tao. Pinagpapala namin ang alam naming dapat pagpalain. Kami po kasi ay kung tawagin ay BHW. Ano pa rin nun? Ano yung BFW? Ay, binata hanggang wakas. Ito, binata hanggang wakas eh. BFW. Binata hanggang wakas ito. Pero anyway, maraming pong salamat sa inyo sa panonood sa gabing ito. Maraming salamat po. Mabuhay. Mabuhay po tayo. Actually po, I barely go into YouTube na po. Hindi na ho katulad ng dati. Kapag may libreng oras na lang ako ay mangungumusta.
at magsha-shoutout sa inyo. Oh, ang laki nito $19. Si Sir laki. Airman. Ang pera talaga, ang galing eh. No? Because of the Paldo ka na I give naman. to you, my support to you become stronger, FLM. Sir, Salamat po. maraming Po, salamat po, sir. Maraming salamat po. Sino pangalan nito pare? Senior Airman. Paldo na naman. Senior Airman Airman. from? From Switzerland. Ay, Senior Airman from Switzerland. Magandang Pero araw hindi, po sa inyo US dyan. dollar US ang binigay niya eh. Okay, amen. Pero yung plug niya, Switzerland. Maraming salamat po, Sir Airman. Ah, Ito naman, si Ma'am. si USA Reyes, ay nako, shout out na lang yan at basher yan eh. Yes, pero pare, siya naman ay. Ayan shout out na, USA Reyes, shout out sa'yo. Sabi nito isa, feeling, shout out sa'yo. Boss, kalbo daw tayong dalawa. Ay, magandang gabi po. Po. Ma'am Ami Sambitan, keep up in good work, FLM. Maraming salamat po at Salamat, huwag po kayo ma'am. mag-alala. Yes ma'am, I will keep up the good work. Yun lang po, hindi na po kayo magtatagal at kung may pagkakataon po at ako po ay uling mangungumusta sa inyo. Mabuhay po kayo, maraming salamat, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po sa inyo lahat. Pagpalain po kayo ng Diyos at ang dalangin po namin buksan ng ating Panginoon ang durungawan ng langit ng grasya, kapayapaan sa inyong puso Sipan sa at atin. kagalingan sa inyong mga sakit. Nga pala, ito po si Paring Alex at ako naman po si Francis Leo Marcos. Maraming salamat po. Salamat. Magandang gabi po. Magandang gabi. God bless you. God bless. At ako naman, si Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Gambit, commentary video ng video live stream. Signing off. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, i-subscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.